So yo, what's up mga pre? I will give some tips about daily life of storekeeper inside a cruise ship. So actually, hindi pa to yung overall na ginagawa ng storekeeper sa barko, but I will give only yung madalas ginagawa sa buong araw. So daily life kasi ng storekeeper sa barko ay mix of responsibilities, such as kailangan balance yung operation sa barko kasi kailangan ma-meet yung mga needs ng passenger at crew ng barko kasi gawa kayo ng overall stocks nyo sa barko. So kayo may hawak sa food and beverage. So meron namang ibang department na may hawak sa mga cleaning supplies, cleaning material, something like that. So, sa umaga, ito na yung panimula. So, first is inventory check. So, consider na natin ito. Hindi matatapos ang inventory throughout the day. Kaya, importante is makatapos ka ng kahit isang family items within 1 to 2 hours. So, ano ba yung family items? So, for example, cheese. So, magkakandak lang kayo ng inventory sa mga cheese items. Yun yung family items. Cheese items, tapos cold cut items, tapos milk items, something like that. So, second will be cleaning and organizing of stock. So, ito, importante talaga to. So, maglaan kayo ng at least 1 o 2 oras para maglinis at mag-organize ng item. Just make yourself busy kasi yan ang gusto ng amo natin sa barko. And the same time, makakatulong din to sa pag-organize ng item kapag nagpa-familiarize ka. So, kung bago ka, kung first month o weeks ka pa lang doon, kapag nag-organize ka ng items, makakatulong yung pagpa-familiarize kasi tinitingnan mo, chinecheck mo yung label, chinecheck mo yung item mo kung ano yun. So, nababasa mo siya, nare-remind yung utak mo for that. So, next will be, I just share something pala also, my past experience before. Kasi nga, sabi sa amin, as a storekeeper, good life daw o petics kami, kung tawagin ng sa barko. Dahil sa mga nakikita nila, siguro na patayo-tayo lang, nag-aantay ng mga pag-pick up ng produkto, which is mga kitchen staff, something like that. But deep inside of our job as a storekeeper, sobrang hirap. Bukod sa katawan mo is pagod through physical demand. Kasama na rin dyan yung utak talaga, sobra daming information na naka-stored sa mind mo, as in sa buong duty mo parang hindi ka na makaka-update talaga sa pamilya mo. Once na dumuti ka, minsan may time talagang hindi ka na makaka-update ka pagka break mo, ganun. So yun na nga, through physical demand, yung katawan mo, utak mo din kasi sobrang daming information na naka-stored. Kung gaano kadami yung stock mo sa storage, marami pa yung information na naka-stored sa mind mo. Ganun katindi yung storekeeper sa barko. So next is updating of expiry items. So pang third na natin to. Dito naman mas maganda kung updated lahat ng expiry item mo para mas maganda kasi yun na nga, at i-report mo ito sa amo mo para makaiwas din sa bulilyas. Yung hindi mo hindi na itatapo, hindi na may spoilage. Kasi most of the time, depende sa mga company, kapag merong hindi na move na item tapos hindi mo sinabi, tapos na-expired siya, nakita ka, tinatapon mo, parang ginawa mo lang sa sarili mo, hindi mo pinaalam sa amo mo, masisisi ka talaga, magpapagalitan ka. Probably baka mapauwi ka pa pagka may mga ganun scenario or may incident report ka or warning, ganun. So yun na nga, i-report mo to sa amo mo. It will give you advice or task kung paano mo ma-release yung produkto. Madalas before mag-expire is it will give you some task na gagawin, menu sa crew mess, ganun. And the rest naman is depende sa executive chef if gagawing menu naman sa passenger or special menu, something like that. So si food and beverage director, executive chef, and si provision master o yung amo natin ang magde-decide ng mga ganyang sitwasyon. So next will be preparing of supplies and distribution. So most likely ginagawa ko to during afternoon time or kapag may oras pa sa umaga. Minsan kasi 12 ng tanghali yung auto, so 11 o'clock na. So may isang oras pa ako ng pagpe-prepare para kahit papano sa hapon medyo malesen yung pagpe-prepare ko. So yun, unti-unti ko na siya, all requested items ng department, bibigay na kasi sa amin yung papel nun. So lahat ng mga items na naka-request doon by department is inaano na namin, inuunti-unti na namin, nilalagay namin sa plastic pallet, tapos sinusulat na namin ng mga by department. For example, yung cheese na ni-request ng isang department na to, ilalagay ko na doon. Kunyari, room service nag-request ng cereal, so ilalagay ko na doon, room service, naka-pentel yun. So alam na nila kung ano yung kukunin nila doon kasi yun na yun, naka-separate na lahat ng mga naka-organize at separate na yung mga items na yun. Yun nga, especially ka rin, kailangan
Ayun, mas maganda kasi kung maaga mo din ma-distribute yung mga supplies mo para hindi rin ngarag once na mag-pick up na yung mga staff or yung crew na mag-pick up, mga by department kasi yun. So kadalasan kasi sabay-sabay yung mga yan, tapos medyo magulo, lalo na medyo yung mga ibang mga lahi, makikipag-usap pa yan sa'yo. Minsan nga kukuha pa yan ng items once na gusto nila, na nakawin pa yan sa'yo, or kung hindi man, hinihingi naman, but binibigay naman namin, nag-a-adjust na lang kami through inventory. So ayun, ganun kapag nagpipick up sila sabay-sabay. So next will be standby. Most likely sa gabi to, standby kayo and waiting sa mga emergency request ng mga department. If you have if may mga request yung passengers, ay yung mga product ng passengers, like yung mga allergen products, gluten-free product, kailangan meron kayong stock na ganun, at kailangan nasa area ka lang din kasi fast-paced ang mangyayari. Tumatakbo na yung ano yan. Nangyari si kitchen staff, tumatakbo na, and ikaw, kailangan nandun ka lang, nag-aantay ka ng mga mag-emergency kasi mabilisan yun. So kung ikaw yung standby sa gabi, malaki yung hawak mong area, kailangan knowledgeable ka din dun sa dun sa hawak mo. For example, dairy products, knowledgeable ka din dun. At dun sa dry store, kailangan alam mo din kasi may mga senaryo na hindi talaga makita, ang tagal makita kasi nga malaki yung store. So kailangan alam mo pareha. So unti-unti mo din naman dapat aralin yung hawak mong store. Syempre kailangan ma-master mo yun, at unti-unti mo din aralin yung mga ibang store like dry store, mga ganyan, yung mga spices, yung mga pasta, something like that. Tapos yung mga gluten-free product, ketchup, sauces, mga ganun. Kailangan aralin talaga. So yun, fast-paced yung mangyayari, and kailangan alam mo din kung nasa naka-stored yung items para mabilis mo ma-distribute dun sa nag-request. So yun lang guys, I hope na nakatulong ito for some storekeepers na sasampa pa lang. So take note, sabi ko naman sa inyo palagi na just make yourself busy and every time sa trabaho para walang buliliaso. And yun na, if you have comment, questions, feel free to comment down below and I will try to answer that kapag may time ako. And don't forget to follow for more video like this. Peace out.